pinakahuling ulat sa Marikina na napinsala ng bagyong Ondoy noong 2000. Alam mo, Maki, kanina dito nung nag-ikot tayo, saka nang bahagi tayo ng Providence Village nagpunta. Kung wala na rin lang gagawin yung mga tao, kung pwedeng huwag na silang pumasok na Metro Manila. So, matraffic talaga, kaya hirap po. Nandito po kami ngayon sa Barangay 633 Zone 64. Ito po ang aming SK Chairman na si Monsur Edward Maninang. Isa sa mga problema natin ngayon tungkol sa water pollution. So, ang mga basura na tinatapon dito sa neighborhood na to, sa tubig lang lahat tinatapon. Katulad na to. Diba? Hindi maganda. Kasi dito sa mga nakatira dito, marami bata at saka lahat ng kalat ng mga nakatira dito, doon lang tinatapon, which is hindi magandang waste management. Isa lang yan sa mga problemang kinakaharap ng, di lang ng barangay na ito, kundi nating lahat. Okay, nandito po tayo. Ito nga pala si Christian, known as Chamboy. Oh. Ito yung mic namin. Ini-interview kita. Anong mapapansin mo dito sa ilog dito sa Barangay 633? Siyempre, malinis na. Magaling chairman namin, si Monso. Hindi po ako yun. On? Tapos, nagtatapo ba kayo ng basura dito sa ilog? Siyempre, hindi. Magagalit ka eh. Eh yung iba naman, ibang ilog, ay ibang ibang tao. Ewan ko lang. Maraming nagtapon eh. Sasabit nila, tapos babanggain nila. Kunyari, hindi sinasadya. Natapon na sa ilog. O, diba ang galing ng nila? Gawain mo yun, di ba? Oo, gawain ko rin dati dati yun. Oh, tapos, Tapos pare, yung buhay ng estado natin dito sa squatter, ano mapapansin mo? maganda. Ayos naman. Ito lugar na Quintina Village. Uy pare oh! Uy! Uy, musta? Ano pre? Ano masasabi mo dito, pare? Ha? Sa ilog na to. Sa? Sa lugar na to. Sa lugar na to? Pare, kung mapapansin nyo kasi, ganito yun. Oh, Dito banda, malinis. okay? Pero yung nakita natin dun sa pagpasok natin kanina, di ba madumi? Oo. Bakit ganun, pare? Bakit ganun? Kasi pare, yung mga plastic na tinatapon doon, parang laging nai-stack siya. So, nagkaka-stack siya. Na-stack, hanggang ibig sabihin, nababara. Nababara. Yan lang ang mali. So, kung makikita nyo dito pare, dito kasi medyo strict dito kasi medyo bahay din yung Kagawad? Ano ba yung gagawin? Sinong kagawad yan? Yung anak na, yung in-interview natin kanina, anak ng kagawad yun. Anak ng kagawad? Yung nakahubad. Yung nakahubad po. Yun, anak ng kagawad. Kung mapapansin nyo dito, parang walang galing patama kasi dito is, yung parang pinagbabawalan na sila. Pero meron pa rin mga pasaway na tao pare. Mga pasaway. Parang tulad nga na sinabi niya, yung basura nandyan na kunwari sa gilid. Oo. Biglang babanggit, tapos matatapon sa gilid. Tapos lang, may dadaan po. May dadaan. Yun, parang okay lang. Yun yung pinagkakakuhaan minsan ng mga tao dito kasi parang tumidepende sila sa mga I-6? pautang. Kasi parang sobrang gipit. Parang sobrang gipit sila. Yung gusto sa mga pamilya. So, kumakapit na sila sa patalim. Dahil may interest. Patalim? Ganon. So sa tingin mo, ilang porsyento dito ang nakatira mga Bombay? Kumakapit sila sa patalim. Patalim na. Patalim.
Kita mo ba to? Sa classroom to, pare. Ilang porsyento dito nakatira mga Bumbay? Hindi. Ilan? Walang Bumbay na nakatira. Yun lang, naglilibot lang. Naglilibot lang, pero business. karamihan lang dito. Sumasalalay. Sumasalalay. Nakasalalay. Sumasalalay. Saan naman tayo pupunta ngayon? Oo nga, saan mo kami dadalhin? Pupunta ngayon tayo sa park. Tara. Linis. Ang linis po! Napakalinis. So, Edward, may tanong lang ako. Ano silbi nitong Valencia Pumping Station? Kasi kung mapapansin nyo, nakita nyo yung baba na yan. Oh? Yan yung nagsasala sa mga basura. diretso ilog. Hindi, diretso yan sa may, Pasig. Pasig River? Tapos, yan nakikita niya malaking basura na yan, pare. Pare, saan naman napupunta yung mga basurang yan pagkatapos sakutin yan? Saan nila pinupunta? Ayan. Saan nila pinupunta, brother? Yan yung mga basurang hinahakot dito. Tapos, yung mga basurang nasala na yan, nilalagay yan sa mga dapat palagyan, kunyari, mga payatas, mga galon, sa mga dump site, doon nilalagay yan. Kaya parang dito sa pumping station, sinasala nila yung mga basura na dadaluyan na Araw-araw ba sinasala yan? O may panahon nang nabukas yan? week by week. Tapos binubuksan yung pumping station na yan pag umulan para hindi tuloy-tuloy yung pagdahon ng tubig dito para hindi maiwasan yung overflow para hindi umapaw. Pero pare, kasi sobrang dumi ng paligid eh. Wala pa nagkakasakit ng mga residente dito sa lugar na to? Maraming nagkakasakit pero wala pa naman na anuhan ng dengue. Pero yung mga na-repekto niyan, meron na. Wala rin kasi actually wala namang amoy yung pag napapansin nyo doon wala ang amoy kasi nga pinagbabawalan na may batas na kaming pinatupad na pinagbabawalan magtapon. So meron lang talaga mga pasaway na tinatapon yung mga basura. Ikaw ba pare, may naamoy? Wala ka naman. Ganyan ka kumain. Tapos na. Uy, pare, bawal yan. Bakit? Bakit? Nakasama sa kalikasan yan. Pare, pag naipon niya mga ganyang mga plastic pare, nakita mo yung pinunta natin yung pumping station. Yun, nababara yun doon. Ganito ako na sana eh. Ganito ako nang bata pa ako eh. So, alam. Ano na pulot yung lesson sa ginawa natin ngayon? Magtapon ng basura. Hindi. Sama yun. Kaya huwag kayo magtatapon ng basura sa mga ilog na ganyan. Dahil ang basura pinaggagalingan ng sakit. Dahil ang basura ay nakakasama sa paligid. Mabaho yung basura. Ikaw na to. Ayos. Ayos, sige. Kaya guys, paalam. Bye-bye. Alam po natin may dumaan. Napakitid po ng lugar. Nagahan mo to. May nagsusugal po rito. Karayo. Okay, so. Di ba rin? Stop. Go. Nandito po tayo sa napakahaba pong bahay ni Edward.
Pataas po, hindi po palapad. Tapo natin. Ito po. Po ang bahay niya. Ayan po yung tuwalya na pinagkamitan niya. Yan naman. Tumingin po tayo dito sa may kanan nyo. Hindi ba mo dyan, pare? Nakikita nyo po yun? Saan? Ito po.